Madalas nating gawing chichirya, ang mani, hindi lang daw pang snack o merienda. Tara na't sumilip sa Good News Kusina, siguradong marami kayong matututunan sa aming masayang lutuan. Pagkatapos ng holiday season, usong-uso ngayon ang healthy eating. Kaya naman nutritious foods gaya ng nuts and seeds ang aming ibibida. Hitik daw ang mga to sa sustansya ayon sa isang survey. Bukod kasi sa pagiging healthy, swak din daw ito sa mga taong on the go. Kaya naman ibibida natin sa Good News Lutuan ang paborito nating ngatain, ang peanut na sa atin ay always in. Pero alam nyo ba na ang mani ay isang uri ng legume na halaman? Tinatawag itong legume kung namumunga ito ng isang buong pod na naglalaman ng higit sa isang edible seed. At ang additional good news, ang pagpapatubo at pag-harvest nito, inyo nang mamaniin. Ang tila mga ordinaryong halaman na ito sa San Ildefonso, Bulacan, aakalain nyo bang mani pala ang nilalaman? Sa pag-harvest kasi ang inuuna, binubunot siya, papagpagan, saka pa lang siya hihingayin. Para nun, mabukod yung pangit at yung maganda, para kung i-market siya, mas maraming bibili. Wala rin naman daw tapon dito dahil ang natirang mga dahon, pinapakain daw sa mga bulati na pampataba ng lupa. Dahil gusto naming laging fresh ang hinahaing pagkain, dito rin namin kukunin ang gagamitin nating mani sa tulong ng makakasama nating chef na si Winston Luna ng Chef Wix Catering. Nagbahagi pa ng ilang tips si chef sa pagkilatis ng mani. So buksan natin, tignan natin ha. Ayun, ang ganda. So makikita natin fresh, siksik, walang spaces. So yan yung hinahanap natin sa peanut. At saka ang isa pa, gusto natin sa peanut, dapat mabigat siya. Kung maaari, mas mabigat, mas better. And ang isa pa, pagka inalog natin, dapat hindi siya gumagalaw. Kasi pagka gumagalaw na yung nut sa loob, ibig sabihin dry na siya. Perfect pagka bumibili tayo ng mani, gamitin natin yung ating sense of smell. Amuyin natin siya. Pagka walang maantang amoy, so siguradong maganda yung mani na pinipili natin. Matapos ang pag-harvest, tuloy na tayo sa lutuan. Gusto nyo bang matuto ng mga bagong recipe tungkol sa mani? Maning-mani lang yan. Akong bahala sa inyo. Unang magpapakitang gilas itong honey roasted peanut chicken na swak for kids. Ilabas na ang chicken breast, breadcrumbs, all-purpose flour, coconut milk, itlog, asin, paminta, at ang honey roasted peanuts na available sa mga grocery. Gagawa rin ng dip gamit ang honey, coconut milk, peanut butter at toyo. Sa isang bowl, timplahan ang coconut milk ng asin at paminta. Ito ang magpapalambot sa manok. Dito na ilagay ang chicken breast. Ibabad ito sa binating itlog. Isunod ang harina at pagulungin din sa breadcrumbs. Ang ginamit kong breadcrumbs dito, yung purong breadcrumbs. Kasi gusto ko na lumutang yung ating honey roasted peanut. At syempre, ang star ng ating recipe, ang honey roasted peanuts. Yung honey roasted peanut, kinrack ko siya hanggang almost powdery, pero meron pa rin granules ng mani. Ayan, at ready na tong prituhin. Susunod naman natin yung special sauce nito. Para mas masarap ang kain, gagawa rin tayo ng malinamnam na dip. So, itong sauce natin magbibigay ng perfect balance dun sa peanut natin. Unang iluto ang coconut milk. Haluan ito ng peanut butter para sa nutty flavor. Dagdag pampalinamnam naman ang honey. At pang-contrast naman ang saltiness ng toyo. Konting halo lang at pwede na itong iserve. Sa kakaiba nitong lasa at lambot, tiyak na magugustuhan nito ng mga chikiping. Sa halagang 140 pesos lang, pwede na itong paghatian ng 3 tao. Mula sa paborito nating fried chicken, tikman naman natin ang linamnam ng Thai cuisine. So ngayon, magluluto tayo ng isang Thai heritage dish. So tinatawag natin tong peanut and pork curry. I-ready na ang pork tenderloin, spring onion, cilantro, baby corn,
curry powder, bell pepper, coconut milk, asin at paminta, at ang lutong mani. Timpla ng pork tenderloin ng harina, asin at paminta. Haluin ito hanggang mag-even ang coating. Prituhin na ito sa mantika hanggang maluto. Ihulog sa kawali ang spring onion at ang cilantro. Timplahan ito ng signature Thai flavor na curry powder. Maglagay ng peanut butter. Huwag ito masyadong damihan para hindi nito masapawan ang iba pang mga sangkap. Ihulog na ang hiniwang mga baby corn sa kahaluin. Timplahan ng asin at paminta, depende sa gusto nyong tapang. Ang coconut milk naman, perfect partner sa curry powder. For that added kick naman, ang bell pepper. Huling ilagay ang mani para manatili pa itong crunchy pagka-serve. So, ito na ang ating peanut and pork curry. Sobrang sarap. Pwede nang iulam ng 4 na tao ang dish na ito for only 160 pesos. Mga mami, kung natakam kayo sa aming unang batch ng peanut recipes, abay pumakyaw na kayo ng mani. Magkakaiba ang presyo ng mani kung bibilhin ito sa palengke. Itong hilaw at may balat pa, maaring mabili sa halagang 80 pesos per kilo. Mapapansin nyo sa itsura na fresh pa ito. Pero kung medyo maitim na ito at nalipasan na ng ilang araw, ibinebenta na lang ito sa halagang 70 pesos per kilo. May mga mani rin namang ready to eat na sa palengke. 120 pesos ang kada kilo nito. Ito, ang tawag dito adobong mani. Niluluto namin itong maliliit. Kasi itong maliliit na to, ito yung niluluto namin. Ang maliit kasi, mas matamis dahil local to. Kung gusto niya naman ng ready for storage, available din itong mga wala ng balat na mani. Ang kilo pala nitong maliit, 85. Tapos itong kilo ng malaki, 100. Tapos ito, skinless na mani. Ito ang skinless na mani na walang balat. 110 naman ang kilo. May nabibili ring giniling na mani o yung ginagamit sa pagluluto ng kare-kare. Pero kung mapapadayo kayo sa San Ildefonso, Bulacan, kung saan marami ang nagtatanim ng mani, malaking discount ang inyong makukuha dahil 50 pesos lang ang kada kilo rito. Mura na, sigurado pa kayong bago ang bibilhin nyo. At matapos ang peanut shopping, narito ang mga tip ni Chef Winston sa proper storage ng mani. Kung kukunin natin siya yung ganito pa na may shell, tumatagal siya ng 3 months hanggang 6 months. Kung lalagay natin siya na nasa pantry lang natin, 3 months lang siya tatagal. Pero kung lalagay natin siya sa ref, tatagal siya hanggang 6 months. Ngayon, kung ito naman peanut na to ay bukas na, sa pantry, kung lalagay natin siya, aabot siya ng 6 months to 9 months. Pagka naman nilagay natin siya sa ref, tatagal siya hanggang 1 year. And kung isi-freezer natin siya kahit mga 2 years, pwede siya. Mga mami, hindi pa tapos ang ating tsikahan at lutoan ha? Dahil bibida pa mamaya ang maning malinamnam. Sa part 2 ng ating naughty but nice na kwentuhan, ang kaalaman nyo tungkol sa mani, madadagdagan. Ang mamaning usapan, ating pagsaluhan. Mga mami, balik tayo sa kwentuhang mani. Kung nagutom kayo sa mga recipe na aming ipinakita, lalo pa kayong gaganahan pag nalaman nyo ang mga benepisyo ng mani sa ating katawan. Maraming health benefits ang mani, no? Ang mani, maraming vitamins. Meron siyang vitamin E. Ang maganda kasi sa vitamin E, antioxidant siya. So yung cells natin, pinoprotection na niya from damage na pwedeng mag-cause ng cancer. Kung ikukumpara raw sa ibang mga gulay, isa ang mani sa may pinakamataas na protein content. Kaya rin daw perfectong papakin tuwing nag-aaral. It improves memory. Kagaya ng itlog, kagaya ng gatas, kagaya ng karne. Basta anumang pagkain na mayaman sa protina, improves the function of the brain in terms of memory retention. Pero mga mami, tandaan din natin na kahit anong sobra, hindi rin maganda. Yung 1/3 cup niya, may 10 grams na fat yon, or that is equivalent to 90 calories. Kami limitations. Sa food pyramid natin, ang mani, nagfo-fall yon sa second line na kailangan
3 to 5 servings lang a day. Combination of with other vegetables. Speaking of sobra, may mga tao rin daw na sensitibo ang balat pagdating sa pagkain ng mani. Ang peanut kasi meron siyang androgen. So, yung androgen na yun, affect siya dun sa hormones ng katawan natin. And then, alam naman natin ang hormones nakaka-trigger ng oily skin, elevate ng sebum production. Pero wag niyong i-etsapuera ang effect ng mani sa ating balat dahil ang ilan sa mga body essentials, sinangkapan din pala ng mani. Peanut kasi, it's very rich in vitamin E, meron siyang biotin, it's good for the hair, so pwede siya sa mga shampoos, conditioners, pwede rin siyang pang treatment for dandruff. Idagdag na rin natin ang pakinabang ng peanut shells na pwedeng gamitin sa animal feeds. Ang peanut skin naman, bumibida sa paggawa ng papel. Pero syempre, hindi magpapatalo riyan ang mga peanut-based cooking product gaya ng peanut oil. Iba raw to sa ibang mantika dahil hindi kumakapit dito ang lasa ng pagkain. Kaya naman pwede tong gamitin ng paulit-ulit. Meron ding peanut flour na rich in protein. O mga mami, ngayong natutunan na natin ang maraming bagay tungkol sa mani, oras na para magluto uli kasama ni Chef Winston Luna ng Chef Wix Catering. Ang susunod nating titikman, reward sa ating sweet tooth. Kadalasan gumagamit tayo ng strawberry jam and peanut sa mga paborito natin na palaman. Pero ngayon, gagawa natin to ng twist. Ito yung Chef Wix version ng French toast. Maghanda na ng peanut butter, strawberry jam, tinapay, brown sugar, butter, cinnamon powder at mani. Sa butter, iluto ang tinapay na gagamitin sa French toast. Dagdagan ng brown sugar para sa konting tamis. Ganon din ang gawin sa kabilang side. At pwede nang pahira ng strawberry jam ang isang side ng tinapay. Budburan ito ng bida nating mani, saka ito patungan ng isa pang tinapay. Dito, ginawa ko yung peanut, nilagay ko rin siya sa loob para yung texture pagka kinakain na natin siya, meron siyang kakaibang crunch na binibigay ng peanut natin. For added taste naman, ang cinnamon powder. Mag-drizzle ng peanut butter at strawberry jam sa ibabaw. Ma-enjoy nyo na ang nutty twist ng French toast na ito. Ang merienda ng 3 chikiting siguradong solve na sa halagang 90 pesos lang. Sa kainang Pinoy, talagang hindi mawawala ang peanut butter. Kaya naman inalam namin kung paano ito gawin. Ito si Nanay Shirley na nagnenegosyo ng homemade peanut butter. Game na game naman si Nanay na i-share ang kanyang specialty. I-share ko po sa inyo ang aking special na peanut butter. Sa isang malaking kawali, unang pinainitan ni Nanay Shirley ang mantika at dito niya tinunaw ang bloke ng butter. Saka inilagay ang mani. Hinalo ito hanggang kulay brown ang mani. Payo lang ni Nanay na huwag ito masyadong iluto sa kawali. Hindi natin siya pwedeng panatilihin na nakasindi sa apoy. Kasi kusa siyang maluluto pag ito ay lumamig na. Pagkapatay ng apoy, hinalo ito hanggang mawala ang init. At hinaluan na ito ng brown sugar at powdered milk. Malamig na siya. Pwede na natin pagiling. Para mas pino ang peanut butter, 2 beses itong pinadaan ni Nanay sa makina na panggiling. At pwede na itong isalin sa lalagyan. Pero kung healthy living din naman ang peg nyo, meron din kaming natuklasan na healthier version ng spread na ito. Ang malunggay peanut butter. Ayon sa gumagawa nito, nagmula raw ang ideya ng malunggay peanut butter sa nausong malunggay pandesal. O mga mami, balik tayo sa Good News Lutoan. Pero kung di pa rin kayo nakaka-move on sa peanut butter, don't worry dahil peanut butter pa rin ang bibida sa ating last recipe. So ngayon, isa na namang special na pang-merienda yung gagawin natin. So kanina gumawa tayo ng kakaibang French toast. Ito naman, pudding naman. Tama-tama to para dun sa mga luma natin tinapay na ginagamit. So simulan na natin. Kailangan lang natin ang lumang tinapay, butter, saging, itlog, gatas, mani at peanut butter.
Pira-pirasuhin muna ang mga tinapay. Haluan ito ng brown sugar at butter. Sunod ay halo ang saging. Ang ginamit kong saging dito, yung puti, yung senyorita. Or pwede rin dito yung lakatan. Isunod na ang itlog na magsisilbing binding ingredient ng puding. Next na itong malinamnam na peanut butter. Ihalo na rin ang roasted peanuts at pwede nang ibuhos ang condensed milk. Huling ihalo ang cinnamon powder. Pagkalagay ng peanut toppings, pwede na itong i-bake for 15 minutes. Kakaibang pudding, di ba? Mabubusog na ang 3 tao sa meriendang ito for only 70 pesos. Ang mani, bagamat maliit, hinding-hindi magpapatalo sa usaping kalusugan at pasarapan. Kaya subukan na ang mga recipe na peanuts lang gawin and say yes to healthy eating.